Good morning po sa inyo lahat. Iyan. Kinagagala ko po na makakita ng mga tatay sa church. At kasi po, palaging nakikita namin mga kananayan. Kaya lamang po kayo. Sabi po na Apostol Paul, kagaya po ng sinabi nga ng ating pastor, no? Sabi po na Apostol Paul ay naliligluhod ako sa Ama na pinagtutularan ng pagkaama ng lahat ng sambayanan sa lupa at sa langit. So, purihin po ang Panginoon. So, tayo po ay makibasa. Alam ko pong may note na rin po kayo. Kaya nag-note na rin po ako. So, kaya po kasi na nakaraan na pagtuturo natin dito ay may pinakita akong sample. Kailangan po natin na mayroon tayong counting pagsusulat kasi pwede mong balikan. No? At pag nasanay ka na, pwede mo na siya iwanin. Pero pwede mo pa rin siyang balikan. Amen po ba? Amen. So sabi po ng ating pag-aaralan, bago po tayo dumako doon sa sinabi ng Apostol Paul, ay balikan po muna natin Proverbs 22 verse 6. Sabi na po dyan, ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang sa pagtanda ay di niya ito kalimutan, no? O makalimutan. So lahat po sa atin, maging sa bahay at sa paglalakbay ay parang nakalimutan sino ba yung tatay o magulang na nagturo sa kanyang mga anak sa bagay na pinakamahalaga. Amen po ba? Mayroon? Praise the Lord. Mayroon. So, titignan po natin, no? Sabi po dyan, tinignan ko rin po yung sinabi doon sa ibang paksa na sinasabi niya na magturo ang tatay sa kanyang mga anak, no? Sa una po natin sa chapter 22 po ng Proverbs, sabi niya po doon, train a child. Kung papansinin po natin, doon sa Deuteronomy chapter 6 verse 7, sabi niya po doon, impress them on your children. Sabi niya doon. At kung papansinin po natin din doon sa ibang version po ay all shall carefully teach. So bakit po kailangan natin itong tingnan? Kasi nga po para makita natin kung gaano pinatitibay ng ating Diyos o kung gaano siya kaseryoso ng ating Diyos na kung saan ay hindi maputol, no? Sa iisa lamang, kundi magpatuloy ang pagiging ang responsibilidad na ibinigay sa mga katatayan. Yan. Papasalamat po ako sa Panginoon sa 1, 2, 3, 4, 5, 6 na katatayan. At dito po ako. Salamat sa Panginoon, no? So, kung papansinin po natin, ito po yung nais ipaunawa sa bawat isa sa atin. Ano bang magandang kinabukasan ng pangarap mo sa iyong mga anak bilang magulang? Mamaya na po si tatay. Kasi po lahat po tayo mayroon tayong gustong makita at ma-achieve ng ating mga anak bilang isang magulang. Amen po ba? Amen. At bilang tatay, sabi ang tagubilin po ng ating mga nauna sa atin, ang tagubilin po doon ay ituro ninyo ito sa inyong mga anak sa loob at labas ng inyong tahanan, sa oras ng pagpapahinga o paggawa sa lalakbay sa lahat ng panahon. So kung ibig po sabihin sa bawat saglit na may pagkakataon tayo, maituro natin sa ating mga anak. Aminado po ako dyan na hindi po ako nakapagturo sa aking mga anak tungkol dito kasi nauna po sila sa akin. Pero ang pinakamaganda pong hakbang na nagawa ko ang plano ng Diyos sa buhay namin ay yung nung ibinigay ko sila sa Panginoon,
Bago pa lang ako sa Panginoon noon at medyo hindi pa matatag yung pagkakilala ko sa Kanya, yung pangarap ko sa mga bata ay nakikita ko na hindi mangyayari kung ako lang. Ako po yung nagpo-provide lang, nangungupahan kami, ako yung tatay na parang hanggang doon lang. Kaya dahil sa ganoon at nakilala ko ang salita ng Panginoon nagsabi sa akin, ang hindi kayang gawin ng tao, kayang gawin ng Diyos. Binigay ko sila sa Panginoon, pinaupo ko sila, tatlo, pinag-pray ko na sila, at hindi ko na sila, kagaya ng pagdisiplina ko noon na kung sa pagdisiplina ng mga bata, alam po natin yun, ano? Hindi na ganoon, kasi tinitingnan ko sila sa kanila, ang Panginoon. Ibinigay ko na sila sa Panginoon. Kaya habang lumalaki sila, naging overseer na lang po ako, tinitingnan ko kung tama ba ang kanilang ginagawa. Ano ang kanilang ginagawa? Nasa Panginoon ba sila? Kaya habang lumalaki po sila, napakagaan na ng responsibilidad ko para sa kanila. Kasi hindi na po ako nagdidisiplina sa kanila, hindi na ako nagtuturo sa kanila. Ang Panginoon na ang nagtuturo sa kanila. At ang maganda lang doon na, kaya nga sabi nga, sa araw na ito, binabati natin ang mga katayan, Happy Father's Day. Sigurado po ba kayong happy siya? Ano ang dahilan? Ngayon po, hindi po nakakatawa, hindi rin nakakatuwang isipin na hindi siya happy. Kasi nga po, kung papansinin po natin, ang daming tatay sa labas. Dahil hindi sila naging bunga ng pagtuturo ng mga tatay. Ang sinabi po ng Deuteronomy chapter 6, verse 7, sabi niya, ituro ninyo sa inyong mga anak. At aminado po tayo doon, ako na po yung una nagsabi na hindi ko po ito naituro sa aking mga anak. Kasi nga po, hindi ko pa alam noon ano pagsasabihin ko sa kanila para mailapit ko sila sa Panginoon. Kundi nagpatuloy lang ako sa pagbabasa ng Bible at nakita ko doon yung nilalakaran na nila, na nauuna na sila sa akin. Kaya ako naman bilang tatay, nagsumunod na lang ako sa kanila, nagpatuloy na rin ako hanggang sa maglingkod ako sa Panginoon. At yun ang pinakamahalagang bagay na naging desisyon ng bawat isa sa amin, yung magpatuloy kami at maglingkod sa Panginoon. Kaya po ang sinasabi nga po dyan, ang ating pong para bagang bakit po kailangan nating ituro? Kasi nga po, ang katotohanan ng tao, sabi nga po ni Pastor Len, may ilan na ang umuwi sa bahay ng Ama. Praise the Lord, kasi sa bahay ng Ama sila umuwi. Hallelujah. So, kaya nga po, kung papansinin po natin, sa ating pong buhay, huwag natin sayangin yung bawat pagkakataon. Maraming nanay, wala yung tatay. Maraming tatay at nanay, wala yung anak. Saan kaya sila? Nakakalungkot pong makita o maisipin sa kagaya po namin, sa kagaya po, ako na lang. Kasi po yung nais po namin, ang lahat ng tao ay may lapit po namin sa Panginoon. Pero asan yung tatay ngayon? Kasi po ito pong tinuturo po sa atin ng Panginoon, hindi ko po ito tinuturo, kundi tinuturo sa atin ng Panginoon, kasama po ako dyan, hindi po ito nakikiusap lang o nakikisuyo lang ang Diyos. Ito po ay kautusan ng Diyos na dapat po natin kampanan ito pa rin. Hallelujah. Kaya po kung papansinin din po natin, ano ba ang ituturo natin sa ating mga anak? Malinaw po ang tatay natin nasa langit. Siya na po ang nagbigay ng idea o guidelines. Paano po natin sila tuturuan? Kaya sabi niya, kay
Kaya sa Joshua chapter 1 verse 8, ano sinabi doon? Alam na alam ninyo yun. Wala pa. Sige, sabay-sabay natin basahin. Sabi niya dyan, do not let this book of the law depart from your... O yun, alam pala eh. Huwag niyo pong ikahiya. Yun po yung isang dahilan eh. Nasa pag-aaral po tayo ng salita ng Panginoon, pero alam natin, hindi natin masabi how much more na nawala tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kung may papahayag ba natin, huwag niyo pong ikahiya. Kasi siya po yung dahilan bakit marami pong tao na hindi nakakakilala sa Diyos. Bakit maraming tao na hindi marunong manalangin. Bakit maraming tao na hindi nag-aagad na mapalapit sa Diyos? Kasi po yun ang dahilan, wala pong nagbabasa, wala rin pong nagturo sa mga anak, wala rin pong makakapagsabi na araw-araw kung ang binabasa ang Bible. Maliban sa amin siguro ngayon, mula nung kami ay magkaroon ng tungkulin na binigay ng Panginoon. Na kahit nasa trabaho, Pastor, hindi pwede ako magdala ng Bible para magbasa ng Bible. Kaya nga sinabi niya, dili-dilihin ninyo. Kung ano ang nakitanim na ng Panginoon sa puso ninyo, balik-balikan ninyo kasi may gusto siyang ipagawa sa inyo. Nasasabi ko po yan kasi ganun din po ang ginawa ng Panginoon sa atin. Kaya nga pinababalik-balik niya kasi mayroon siyang ipinagagawa sa atin. Hindi lang natin nagagawa. Kaya bumabalik-balik. Amen po ba? Amen. So kaya nga po sinasabi niya dyan, sabi niya dyan, kung hindi natin maituturo sa ating mga anak, para na rin sinabi natin ayaw natin magtagumpay ang ating mga anak. Parang sinabi na rin natin na hindi kayo po pwedeng maging masagalang ang pamumuhay. Bakit ang sinabi niya dyan, dili-dilihin ninyo ang aklat na yaon upang matupad ninyo ang mga nasusulat doon. Kung hindi po natin gagampanan sa father o mga mother, then mas marami po ang mga magulang ng babae dito. Eh, para namang sinabi natin hindi sila karapat-dapat sa pagbabalang ito. Amen po ba? Amen. Kaya't nagpapasalamat po tayo sa Panginoon yung mga batang nandito na. Yung magulang na lang ang kailangan natin abutin. Amen. Hallelujah. Makulit sila ngayon, pero pagdating ng panahon, bababait din yan. Hallelujah. So, yeah. Praise the Lord. So, bakit nga kailangan natin turuan ang ating mga anak o mga kabataan? Actually, sabi ko nga nung inaaral ko ito, talaga ba kailangan ng turuan na yung mga bata pa? Baka kailangan din natin isama na rin ang ating sarili. Kasi sabi ko nga, nung inaaral ko siya, kaya nga po mas please po kami, mga nagtuturo kasi bago po sa inyo, kami muna tinuruan ng Panginoon. Hindi akong mas may dapat magpasalamat, kami rin muna yun. Amen po. At sa pagpapasalamat ay kasama na rin kayo. Kasi hindi pa kami tumutungtong sa lugar na ito. Pinagpapasalamat na namin na dumating kayo. Kayong lahat na dadating. Pinagpasalamat na namin sa Panginoon. Kasi nga ang inaasahan namin, hindi lang kagaya natin karami. Nag-i-expect pa kami ng mas marami pa. At lulupin ng Panginoon yun kasi pinapaniwalaan na natin yan. Amen po ba? Amen. So, sabi nga dyan, bakit nga ba kailangan natin pagsikapan na sanayin ang ating mga kabataan? At siguro isama na rin natin ating sarili, no? Bakit nga ba? Kasi nga po, sa palagay nyo, bakit kaya? Kasi nga po, ang tao ay may hangganan.
Kagaya ng nauna kanina, nasabi ng ating pastor, sinabi niya doon na may mga umuwi na. Kami po ay nandun na sa in between siguro or palagpas na, no? Sa kalagitnaan na pa kami o palagpas na kami kalagitnaan at yung mga bata dapat sila magpapatuloy. Ang nakakalungkot, asan kaya yung iba sa ating mga kabataan? Sabi nga, wala talaga eh. Yun talaga ang gusto ng Panginoon sa atin eh. Magpatuloy ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi dapat maputol lang sa amin. Hindi dapat maputol lang ang salita ng Diyos dahil wala na kahit kaya na magpahayag. So pag hindi po natin ito ibinigay, yung spiritual na pamumuhay ay mawawala. Di nyo ba napapansin sa ngayon, mas marami sila na wala ng pakundangan sa kapwa-tao. Di ba kayo nababahala? Di ba kayo natatakot? Siguro si brother kasi nasa military siya, baka mas may kaba dahil sa nangyayari sa security ng bansa. Pero hindi lang sila ang dapat magkaroon ng takot. Ang kaya nilang gawin, i-defense ang bansa. Pero tayo, ang kaya natin gawin, ipag-free natin ang ating bansa. Dahil ang hindi kayang gawin ng tao ay kayang gawin ng Diyos. Amen. So, saan naman natin dapat sila sanayin? Kagaya po na sinabi natin kanina, wala kayong ibang maibibigay sa kanila na pinakamabuting bagay, kundi ang mailapit natin sila sa Panginoon. Magpatuloy tayo sa pagbabasa at ang pagbabasa natin ay mapupunta rin sa pagbabasa ng mga anak natin. Ang sabi nga po doon, yung salitang i-impress natin sila para bagang pahangain natin sila. Kasama kasi yung aksyon doon, yung nakikita rin sa atin. Amen po ba? Habang tinuturuan natin sila, na nakakaroon sila, na-encourage sila na alamin pa. At wala pong nag-training, wala pong nagturo na hindi na pumayag siya na hindi makita doon sa tinuturuan. Tama ba? Ipinapasa ba ang grade 1 maging grade 2? Kahit hindi niya nakumplito o hindi siya karapat-dapat. Hindi, di ba? At sa mga sa safety, sa security, sa military, habang nagtitrain sila, hanggang doon lang ba sa pagtitrain? Pagkatapos nila, yun ang kanilang ginagawa. Dapat na nakikita. Amen po ba? Ibig sabihin, hindi lamang na ituro, kundi nakikita natin ginagawa na nila. Amen po ba? Amen. Amen. So, sama-sama po tayo dyan. So, at paniniwalaan ko po yan dahil nakimit po kayo. Na parang araw, kayo at ang inyong mga anak, magpapahayag din kayo sa salita ng Diyos. Amen. Amen. Hindi po kawalan sa amin, kundi kaligayahan ng bawat isa sa amin na makita rin kayo na tumatayo at nagpapahayag ng salita ng Diyos na nagmumula sa inyong puso. Hindi para may pakita lang, kundi kaya nasabi niya dyan, ituro natin na ang bawat ginagawa nila ay maging ginagawa nila dahil sa Panginoon. Hindi para sa pangsariling karangalan o kapakanan. Kundi may tanim sa bawat isa na kaya natin ito ginagawa dahil sa Panginoon. Dahil ang Panginoon ay nag-alin ng kanyang buhay para sa atin, para sa Kanya, para sa kanila, para sa lahat. At kaya nga po ang sabi niya dyan, kung saan natin dapat sila sinasanay, kaya nga po, kung papansinin natin, tayo naman sa Christian church, ang inaano natin, magkaroon sila ng pananampalataya. Amen po ba? Kasi alam natin kung saan sila pupunta kapag mayroon silang pananampalataya. Amen po ba? Amen. Kaya ang sabi ng Romans chapter 12, sabi niya doon, tayong lahat ay tumanggap ng kanya-kanyang kaloob.
Amen po. Kanya-kanyang kaloob. So doon po natin sila sasanayin. Kasi nga po makikita natin nga po talagang sa umpisa pa lang, ay itinuro na natin ang salita ng Diyos sa kanila o sinamahan natin sila kasi tayo man ay nag-aaral din, ay di pagdating po, kasi nga po yung sinasabi niya, sa pagtuturo natin mayroong umpisa. May kalagitnaan. Mayroong katapusan. So kung papansinin natin, sa umpisa pa lang, ang itinuturo natin yung donut. Yung mga bawal gawin. Yung wag gawin. Amen po ba? Pagdating ba sa kalagitnaan, ano na ang ituturo natin? Ang tinuturo na dapat natin, do it. Diba? Gawin mo na yan. Kasi tinitrain mo siya eh. Hindi bawat, sabi nga, dumating na kami, wala pa rin luto, ako pa rin magluluto. Pag naturunan mo sila, gagaan yung gawain mo, tama? Ganun din. Kung nasanay natin sila sa spiritual na pamumuhay, naturo natin sa kanilang pananampalataya, nagagampanan na nila ayon sa kanilang kayang gawin. Hindi tayo mangangamba kung wala tayo doon sa ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Kasi mayroong sasalo. Amen ba? Amen. Ipag-pray mo lang na Lord, samahan siya. Itatawag mo lang, hindi ako makakarating. Bahala ka muna. At kapag po kayo ay kagaya namin, mabigyan ka ng pagkakataon, labis-labis ang kasayahan na nakakaroon. Kaya nga, yung kaba, yung kagalakan, pag naghalo po, emosyon, hindi mo mapigilan. Kasi po yung napakahalagang bagay na kailangan po natin makita kung paano natin silang sinasanay. Kaya nga sabi, mula pagkabata, pagdating po sa kalagitnaan, yung itutulak na natin sila, gawin mo na yan. Pero nandun pa rin tayo kasi ang mahalaga kasi doon, hindi lang naituro na. Kasi pag pwedeng sabihin natin, naituro ko na yan, alam na nila yan. Pwede yun. Amen po ba? Kaya nga po kung babasinin natin, ang unang binabanggit po ng Panginoon dyan, mula sa pagkabata, ituro na. Kasi nga, hindi naman po pwedeng, siguro pwede naman, yung pangmatanda, ituro sa bata. Pwede yun, no? Pwede, pero hindi rin siguro nila maiintindihan. Amen po ba? Yung pang high school, pwede mo bang ituro sa grade 1? Pwede. Hindi nga lang nila maiintindihan. Kanina po ba? So, kaya nga po ito yung sinasabi niya dyan, dapat mag-umpisa. Doon tayo sa proseso. Huwag tayo, hindi po pwede yung shortcut. Kung paano, kung ano ang nais ng Panginoon, ipagawa yun muna tayo. Kasi alam naman ng Diyos yun, gagamitin ka niya doon sa area yun. Pero ang sabi ng Panginoon dyan, dapat tayo matuto sa dapat nating lakaran. Hindi tayo dapat alaktaw. Amen po ba? Amen. At sama-sama po tayo dyan. So sabi niya dyan, may kanya-kanya tayong kaloob na tinanggap mula sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya sabi nga niya dyan, kung ang pagpapahayag ng kalooban ng Diyos, gawin natin ito na may kagalakan sa puso. At kung pagtuturo naman, magturo tayo ng buong kagalakan. Amen po ba? At marami pang ibang sinabi dyan na alam kong alam nyo na. Binasa nyo ba? Hindi pa yata eh. Sige. So, ipagpapatuloy natin. Sabi nga dyan, yun nga yung isang bagay na ayaw ng Panginoon na tumigil lang sa atin. Mas nagagalak ang Panginoon kung mas naibibigay pa natin ito sa labas. Amen po ba? Kaya nga po, nung time na ako po ay kinausap,
Dahil ako nga po ay tumatawag sa Panginoon, naniniwala sa Panginoon, hinintay ko po ang kalooban ng Panginoon na maramdaman ko. Pero ang Panginoon, siya talaga magbibigay kung anong gagawin natin. Amen po ba? Kaya nga, sa bawat paglilingkod po natin, mayroon po tayong kailangan maunawaan na talagang dapat tayo maging masipag. Bakit po? Kasi nga po, hindi po pwedeng hindi maipangaral ang salita ng Diyos. Kasi mayroon tayong inaasam. Di ba? Ano ang goal natin? Makarating tayo sa paghahari ng Diyos. Amen po ba? Ganun po ba tayo? O, hindi pa. Sige, ipapakita ko po sa inyo. Sabi ng Panginoon dyan, ang panalangin ng Panginoon, sinabi niya, Ama, nais ko makasama sa kinaroroonan ko ang mga ibinigay mo sa akin. So, ayaw man natin sa gusto ng Panginoon yun. Amen? Di ba kaya gawin ng Panginoon mabuti ang hindi mabuti? Kaya nga sasabihin natin ng kapitbahay ko hindi siya pwede kasi manginginom siya, masamang tao siya. Hindi ikaw ang maghuhusga. Ilapit mo lang siya sa Panginoon. Ipakilala mo sa Kanya ang Panginoon. Nagawa mo na ba yun? Kung hindi pa, baka ito na yung time. Ipakilala mo ang Panginoon sa Kanya at ang Panginoon ang bahala sa Kanya. Amen po ba? So, aasahan po ng Panginoon yan. So, dito po makikita natin bakit tayo napunta roon. Pero ang sinasabi niya dyan, sa mga tatay kasi, sabi nga ni Apostol Paul, dahil dito, sa Ephesians chapter 3 verse 14 to 15, sabi niya dyan, dahil dito ako naninigluhod sa Ama, na siya pinagtutularan ng pagkaama sa bawat sambahayan, sa langit at sa lupa. Ibig sabihin, kung papansinin po natin, nung unang likhain ng Diyos ang tao, anong sabi? Lalangin natin siya ayon sa ating larawan. So, ibig sabihin, kaya nga sinabi, naunawaan ni Apostol Paul, na bagaman si Apostol Paul ay hindi nag-anak. Tama? Kasi po, pastor, lalaki siya, di ba? Hindi siya nag-asawa. Kaya wala siyang anak. Iisa lang yata yung nakaunawa. Pero, lulubin ng Panginoon bago po tayo mag-iwahiwalay, ay maiunawa po natin yan. Hindi po nag-asawa si Apostol Paul. Bakit po? Ibinigay niya ang kanyang buhay sa Panginoon. Dahil nakita ni Apostol Paul na walang ibang pinakamahalagang bagay sa buhay ng tao ay ang maglingkod sa Panginoon. Amen. Kaya nga sabi niya dyan, naninigluhod ako sa Ama. Walang ibang, kasi sabi rin ng Panginoon, huwag kayong patatawag ng Ama. Kasi nga, sabi niya, isa lang ang Ama, yung Amang nasa langit. Huwag din kayong patatawag ng guro kasi isa lang ang guro. Hallelujah. Pero pwede po tayong magturo. Ibinigay din po sa atin sa lumang tipan pa lang hanggang po sa bagong tipan. Sino nagbigay? Ang Panginoon. Sabi niya doon, at turuan ninyo sila sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Huwag kayong matakot. Ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kaya nga po napakahalaga na kung sana ay papansinin po natin kung talagang magkapatuloy tayo magbabasa araw-araw ng salita ng Diyos, maunawaan po natin na lahat naman tayo mga magulang nangarap tayo ng magandang kinabukasan ng ating mga anak. No? Kaya nga po si John sa chapter 1 verse 29, sabi niya doon, kinabukasan nakita ni John si Jesus na lumalapit.
Kung magagampanan po natin yan sa ating mga anak bilang mga ama, hindi lamang natin makikitang si Jesus sa kanilang kinabukasan, magandang kinabukasan, kundi makikita natin si Jesus kasama ng ating mga anak. Sinabi niya po yun eh, sasamahan mo kayo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Amen po ba? Kaya nga, kung patuloy po tayong sa ating pong pag-aaral, kasi nga po dapat tayo rin pinagtuturo, kaya lang po tayo ay kasama sa dapat mag-aral. Kasi nga po aminado po tayo, walang nakapagturo, walang magulang. Sino ba sa inyong mga anak ang makapagsasabi na mula pagkabata tinuruan sila ng magulang nila tungkol sa salita ng Diyos? Amen. Wala? Di ba nakakalungkot nga eh? Kasi nasa church na tayo lahat. Nakakalam na tayo ng salita ng Diyos at ng kalooban ng Diyos. Pero hindi natin nasusunod. Kaya nga nagpapasalamat ako sa Panginoon, hindi lang doon sa mga tatay na nandito na, kundi maging sa mga kabataan na maaaring maging tatay. Na narinig nila ang salita ng Diyos na ito. Upang sa kanilang pagiging tatay, magampanan nila ang kanilang tungkulin para sa kanilang mga anak. Amen po ba mga kabataan? Amen. Kasi nga po, saan ba nag-umpisa ang pagiging tatay? Baka may nag-isip dyan sa walang taong nilalang. Yes, oo naman. Pero nag-umpisa ang pagiging tatay mula na magkaanak siya. Amen ba? Hindi po doon sa pagiging mag-asawa. Iba siya tatay nun. So, hindi pa pala nag-umpisa ang responsibilidad niya. Hindi pa, wala pa siyang tuturuan. Pero pagkatatandaan po natin, dapat po nating ihanda ang ating sarili. Kasi nga, marami pong dapat tayong maibigay sa ating mga anak. At ako po, aminado po ako dyan nga na hindi ko po yan nagawa. Kaya nga po, nung nakita kong hindi ko po magagawa yung mga bagay na binigay ko po sila sa Panginoon. At ako po labis-labis yung pasasalamat ko sa Panginoon. Mga bata pa po sila, naglilingkod na sila sa Panginoon. Nahuli po ako. Pero hindi po pumayag ang Diyos bilang Ama. Hindi ko matutunan ang nais niyang ibagawa sa akin. Kaya sa oras po na ito, bago po tayo maghiwa-hiwalay, ini-encourage ko po ang bawat isa. Na maaaring hindi kayo tatay kasi nanay kayo. Pero kaya nyo rin gawin ang ipinagagawa ng Panginoon. Kasi nga po, sabi nga, hindi titino ang bayan na ito kung hindi matututong kumilala sa Diyos ang mga tao. Masaya ka ba sa paligid mo na mga nakikita mong tao ay hindi kilala ang Panginoon? Hindi nagnanais makasama sa Diyos. Kung hindi pa, o kung hindi, ipag-pray natin. Kasi kayang gawin ng Diyos yan. Ang hindi natin kayang gawin, kaya ng Diyos yan. Ngunit tayo ba rin nagpapagawin ng Panginoon yan? Ang ipag-pray natin, bigyan tayo ng sapat at lakas ng loob na magampanan ang tungkulin niya. Hindi po nagbibiro ang Diyos. Nung sabihin niya po ito, hindi siya nakikiusap. Kundi inuutosan po tayong gawin. Kasi nga, darating ang araw, panahon, na wala na talagang kikilala sa Diyos. Huwag tayo pumayag na tayo lang. Maaring sa ngayon, oo.
Pero kung mangangako ka sa Panginoon, magpapagaling ka sa Kanya. Sabi ko nga nung una, maka-invite ka lang ng isa. Kung 50 tayo ngayon, next week, 100 na ang kumikilala sa Diyos. At kasama natin sila nagpapasalamat sa Diyos. At hindi lamang dito sa lupa, makikasama natin sila, hindi makakasama natin sila sa gustong pagdalhan ng Panginoon sa atin. So kaya nga, ano po ang dapat natin gawin? Ipagpatuloy po natin. Sabi ng Biblia basahin, huwag kaligtaan. Basahin, hindi ko ito sinasabing nakikiusap, kundi inuutos po yan ng Diyos. Sabi niya, basahin araw at gabi. Gayon din ang sabi kay Moses, sa pagtulog, sa paggising. Diba? Ituro natin sa ating mga anak. At kapag natuto ang ating mga anak at sila ay nakapaglingkod sa Panginoon, sasabihin po ng makakakita sa atin, pinagpala ka. Yamin ba? Pero ang katotohanan doon, ang Diyos talaga ang naglagay sa kanila. Sinaniniwala po kung hindi ko kayang ilagay sila doon sa kalalagayan doon. Pero ang Diyos, kaya niya. Amen po ba? So lahat po tayo ay nangangako na gagampanan ng tungkulin yung pinagkaloob sa atin ng Panginoon. At naniniwala po ako na mula sa mga araw na ito ay magagawa po natin. Kung kinakailangan niyo po ng tulong, nakahanda po si Pastor. Nakasilip naman siya. Handa po siya, sasamahan po namin kayo. Ano man yung magiging kung gusto nyo at gusto ng Panginoon, magkasama tayo dyan. Pero kung gusto nyo lang, ischedule natin yan. Pag-aralan na muna natin. Amen po ba? Pero pag ginusto ng Panginoon, go tayo, kahit maulan. Amen po ba? So, purihin ang Panginoon sa araw na ito at ang Panginoon na may kapangyarihan at may kakayahan ang siyang magpala sa bawat isa sa atin. At sa mga katatayan, loobin ng Panginoon na magkaroon sila ng sapat na lakas ng loob at kakayanan upang magampanan nila ang tungkulin sa kanilang mga pamilya. Purihin ang Diyos. God bless po sa inyo lahat. Yes, you po, yeah. So, let us praise God sa turo ni Pastor Joe. So, maraming salamat, Pastor Joe. So, yung about giving naman, babasahin ko lang yun. Giving is not just about the amount we give, but about the heart behind our giving. So in 2 Corinthians 9 verse 7, Paul writes, each of you should give what you have decided in your heart to